Sa pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, ang ating mga kapatid na nagpapasalamat sa Panginoon at dinadalangin ang kanilang mga kahilingan. Bilang pasasalamat, nina Ginoo at Ginang Renato de Leon, Renato de la Cruz, Felix Johnson, Mario Sagum, Ann Nagit, Belia Suplito, Lord Marlon Garcia, Binibining Sinaida Ramos, Graciano Manyo, Neil Edward Surbano, Magno Guevara, at Ginang Larry Maun. Pasalamat para sa karawan ni Jonathan Coronel. Gayon din po sa mga kapatid na Kaps na may kaarawan sa buwang ito: Danilo Arceo, Ricardo Guevara, Jose Ignacio, Donato Lobo, Romy Concon, Goido Panaun. Para sa natatanging intensyon, para sa kagalingan ni Maripe Jaime, misa para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Robin, Pascual, Ricardo, Francisco, Raimundo, Juliana, Concepcion, Felipe, Danilo Sr., Lydia, Emiliano, at Chidora. Ang lahat po ay magsitayo bilang panimula ng ating banal na pagdiriwang na pangungunahan ng ating mahal na pari, Father Pete Sitchon. Kapatid, magkaroon nawa tayo ng bagong malay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po, Father. Ang mga nanay daw po alang hiya-hiya pagdating sa kabutihan at kapakanan ng kanyang mga anak. Pakiyong yung ulo at hiling ng kapatawaran sa ating Diyos, lalo na sa mga hindi natin hiniling ang kabutihan, lalong-lalo na ng mga kabataan o ng ating mga sariling anak.
kaawaan tayo na Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at nubang tayong lahat hanggan. Amen. Manalangin. Naming makapangyarihan. Pamalagiin mo po ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, sa patnubay ng Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabalaramban ng kabutihan ay kasamaan. Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag. Natatandaan mo kung paano ko sila idinadalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagdiligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagupin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon ang aking tiwala at sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Magsitayo po. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasa daan si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain
hagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Lumapit sa kanya ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ay ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo ng kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Ngunit ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga lukulukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Patayin ko lang po muna yung flashlight. Tandaan na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Isang tanong, isang sagot. Lumapit ang nanay, ang asawa ni Zebedeo, ang nanay ng dalawa sa mga alagad niya at hiniling kung maaari umupo sa kaliwa at sa kanan ang dalawa niyang anak. May masama po ba sa kahilingan ng nanay na ito? Nagalit na 10. May masama po ba sa kahilingan niya? O kaya mas magandang itanong, mas madaling sagutin. Ibibigay niyo po ba yung makabubuti para sa inyong mga anak? Yeah, yun lang po ang sinasabi ng ating banal na pagbasa. Opo. Alam masama sa kahilingan ng nanay. Sabi ko po kanina kaninang nasa labas sa mga nagkakalalakid, 5 araw na akong di nagmisa. Nagmisa po ako linggo. Well, kami lang. Parang namiss ko yung magmisa. Mag-aalas 6 na, wala pa akong humilya sa lahat ng namiss. Ang dami po kasi mga kausap. Bigla lang po pumasok sa akin ang nanay. Habang binabasa ko ang ating banal na Ebanghelyo. Pagninilay tungkol sa nanay. Sabi nga po ng pamangkin namin na ikinasal, dahil nga kaya po nawala ako ng 5 araw, tuwing may magsasalita, ang ginagawa po nila, yung nagtotoast, tapos shot, iinom, na nakalalasing na alak. Sige, tuwing may magsasalita, toast. Pinakahuling nagsalita ang pamangkin naming babae na ikinasal. English speaking po yung mga yun eh. Siguro tipsy na, lasing na. Although may binabasa. Sabi niya, sa pag-i-English niya, naging pasaway akong anak. Naging makasarili akong anak dahil sa pagiging selfless. Selfless. Or in English, I became selfish because, Mom, you're so selfless. Nabaliktad. I became selfless because, Mom, you're so selfish. Nay, naging makasarili ka
tawanan na lang yung mga tao, mga bisita, mga kapatid, mga kamag-anak. Ala po yatang nanay na, well, meron pero madalang lang. Ala po yatang nanay na selfish. Halos lahat po ng nanay, selfless. Selfish, ako. Selfless, ikaw. Selfish, papasok. Selfless, palabas. Mga kapatid sa pananampalataya, tama nga naman po, alang masama sa kahilingan ng nanay sa ating banal na pagbasa. Sa nanay po kasi, gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Wala at hindi uso ang hiya-hiya pagdating sa kapakanan ng kanyang mga anak. Mother's love knows no limit, knows no boundaries. Ala pong alam na limitasyon ang pagmamahal ng nanay. Hihiram at hihiram siya. Nahihiyang humiram ng susot ang anak niya. Kung formal ang okasyon, siya hihiram. Hindi siya mahihiya. Hindi siya mahihiyang hihingi ng pagkain, ulam, kung naubusan ng anak niya sa kapitbahay. Oo. Kahit siya itataman, ba't di mo itinira yung anak mo? Kung totoo siya, pwedeng sabihin ng kapitbahay. Pero ang nanay, hindi po niya pinapansin yun. Pero sa kanya, hindi uso ang hiya pagdating sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kaya ang unang punto pong ipinapaabot sa atin ngayon ng nanay na magkapatid, ang asawa ni Zebedeo, ipagpilitan ang makabubuti para sa mga anak. Sigurado pong hindi sila mapapahama. Uulitin ko. Pagpilitan ang makabubuti para sa mga anak. Pagpilitan, tamo Papa Bren, tamo asabi o agawa. Huwag po natin hayang hindi natin masabi o magawa ang makabubuti para sa anak. Bakit po? Ito po ang isang susi upang mailayo sila sa anumang kapahamakan. Hindi sila mapapahamak. Amen? Ito po yung una. Never bargain the good to anything else. Ito lang po ang parang gusto sabihin sa atin, huwag natin ipagpalit ang makabubuti para sa kanila. Kasi po ngayon ang nangyayari, halimbawa, gagawa ko ng assignment ng anak ko o kaya pagagawa ko ng assignment sa pamangkin ko teacher para hindi na lang siya mahirapan. Kaya pagdating sa school, hindi alam ng bata ang sagot sa assignment. Kahit may assignment siya. Bakit? Hindi po siya ang tinuruan gumawa. Never bargain good to anything else. Yung iba po, pagod ang anak ko, linggo ngayon, hindi ko na siya gigisingin para magsimba. Ito ba? Eh, kung nagisingan nga ako, mapagalyargo. Isang linggo, siya nagtatrabaho, ba't gigisingin ko pa siya ng ganito kaaga? Papahinga siya. Ito lang yung araw ng kanyang pagpapahinga. Kung nararapat makabubuti ang kapahingahan ng pangangatawan, hindi po ba't nararapat na lalong makabubuti ang kapahingahan ng kanyang kaluluwa? Na sinasabing hindi lahat dito sa mundo ay pera, hindi lahat dito sa mundo, sa buhay, ay may kinalaman sa kayamanan. Ito pong ipinapaabot sa atin ng nanay ni Zebedeo, ang asawa ni Zebedeo. O kaya po, ang makikitaan natin ng iba na kapag nagpapaschedule ng kasal, halimbawa dito sa opisina, sino po lumalapit? Nanay. Nasaan ang anak? Wala. Nagdesisyon na siyang magpakasal. Dahil nagdesisyon na siya, hayaan mo na siyang munang gumawa ng mga desisyon niya. At hindi yung ikaw lahat. Nungali, magita mo mong kusintirol.
Tama o mali? Tama o mali? Tama. Tama. Pero sa tanang pagkaalam ko po, tama rin naman kahit na maging kusintudor. Ibig sabihin, ang nanay talaga hindi niya hahayaang mapag-iiwanan kasi ang anak. Ito po ang isang karanasan ko sa hipag ko. Binibili ng cellphone yung mga pamangkin ko. Tapos yung mga pamangkin ko, okay lang po yung naglalambing, tito among load, tito among load. Kaya po pag umuwi na ako noon, may automatic load. O kaya sa yung pasa load. Pero yung bili mo ng medyo yung mamahaling cellphone ng anak mo na di naman talaga kaya sa buhay pinansya. Tama po ba yun o mali? Sinasabi niyo mali. Sabi ng hipag ko, kung ikaw ang naging nanay, kahit dugo mo pa, kung maaari hindi mo makitang napag-iiwanan ng anak mo. Kung bagong damit ang iba, kailangan bagong damit. Tama o mali? Sabi niyo po kanina, mali. Gulo-gulo niyo. Yeah. Eme pabren mitawli ingke kang anak. Hindi mo hahayang na pag-iiwanan ng iyong anak. Mga kapatid, yan ang nanay sa ating banal na pagbasa. Pangalawa, nanay kang totoo kung sa mga anak ay walang paborito. Kasi kung pwede, sabi niya, umupo ang isa sa kanan, ang isa sa kaliwa. Alas sinabi ko pwede, kahit isa man lang sa kanila ay maupo sa kanan. Sa halip, silang dalawa, sa kanan at sa kaliwa. Sa tabi ni Jesus. Ibig sabihin, wala siyang paborito, wala siyang pagkiling. Number 1 po ang nanay namin dito. Ayan na naman ang nanay, naalala ko. Sumalangit nawa. Nanay po namin, kung sino yung nag-aaral ng mabuti nung maliit kami, talagang love na love niya. Opo. Pag nag-aaral ng mabuti, kaya ako, sus, Panginoon ko, ayaw niya akong nakikita. Yung pong pangalawang bunso, lagi nag-aaral ng lesson. Teacher po ang nanay namin. Nanay namin, nung pumasok na po ako sa seminaryo, hanggang magpari ako, nag-aalmusal pa lang po kami, tinatanong na niya kung ano gusto kong ulam sa tanghalian. Pero yung kapatid ko, si Raulo pa sa akin, di niya tinatanong kung nag-aalmusal na siya o hindi. Ang galing po. Love na love po namin ang nanay na. May pagkiling siya, may paborito siya. Sino po paborito niya? Nung hindi pa ako pare, yung panganay namin. Bakit? Panganay po namin talaga nagpursige talaga. Ikinasal ni Kusing, hindi gumastos sa mga magulang. At nakaplano na lahat. Kaya nga po, ang mga kapatid, ang iba ay medyo naisama niya, kumbaga, na umangat. Paborito po niya yun. Paborito niya. Among, anong ginagawa mo dyan? Buhay pa po siya. Papahinga. Darating ang kuya mo, sabi niya. Darating ang kuya. Yung po panganay namin, galing ng States, pupunta ng Australia. Golden Wedding Anniversary. Sinong kuya ko? Kuya mo, si Alex. Alexander. Kuya ko ba yun? Ako. Ala akong kuyang makwenta sa pera ako. Kasi po, Ilocano yung kuya. Talagang galing humawak ng pera. Alam niyo po, nasaktan ng nanay. Lumapit ang tatay sa akin, Among, ang mami mo, nasaktan sa sinabi mo. Biro, pero totoo. Sinasabi ko lang po, sa mga anak, ala dapat paborito. Kahit ang very good ay nagkamali, kahit ang tinatawag na breadwinner ang nagkamali, sige, lapitan, sabihan, upang maipakita ang pagmamahal ay pantay-pantay. Mag-ingat po tayo. Kung ang isa, special child, kung ang isa, normal, sino po ang dapat bigyan pansin? Wala po ba siya pagkiling nun? Wala. Wala. Bakit? Ibang antas ang pagmamahal na kailangan ng isa kaysa sa isa. Wala po yun. Wala po pagkiling.
Sana po, sa praktikal na ikalawang puntong ito, we shall all be reminded of who we are as mothers. Pinapaalala po sa atin ngayon ng panahon ng Kwaresma kung sino tayo bilang tao, bilang nanay sa mga nakababata o sa mga mismong anak natin. Pangatlo, tingnan niyo po, sino nakiusap kay Jesus? Ang nanay. Bakit hindi ang dalawa? Simple lang po, ang nanay kasi, parte siya ng tagumpay ng kanyang anak. Nagkaroon ng buhay ang anak dahil sa nanay. 9 na buwan at nang maisilang, napakasaya ng nanay. Ang unang iyak daw po ng bata na sanggol ay siya namang kaligayahan ng nanay. Mga kapatid, huwag po sana natin kalimutan sa tagumpay ng ating mga anak. Dapat lang na tayo ay kasakasama pa nila sa kanilang buhay. Tatay po namin, very good dito. Sumalangit na. Sabi na tatay namin, papag-aral na kayo, hanggat malyari, hanggat agyuko, kayari yung may garal, nako manyad sao. Nako pasaw, paring koya yun, lalo na ng talasaw nila. Lagi po yun. 10 po kami. Nagkatumor pa sa utak yung pangalawang panganay. Si tatang lagi sinasabi, susubukan ko hanggat makakaya ko, patatapusin ko kayo sa pag-aaral. Pag nakatapos na kayo, huwag na huwag kayong hihingi ng tulong sa inyong mga kapatid. Kuya, ate, lalo na kung sila may asawa na. Ang ibig po ba sabihin ni tatay, ibig po niyang sabihin, huwag kayong magtulungan? Hindi. Ang sinasabi lang po niya, tumayo kayo sa inyong sariling paa. Mga kapatid, kuminsan napakaaga tumatayo sa sariling paa ng mga bata. Yeah. Uulitin ko po. Kuminsan, napakaagang tumayo sa dalawang sariling paa ng mga bata. Ang ibig po sabihin, sa halip na maglaro, gawaing bahay. A child is being deprived of his or her right. Napagkakaitan po siya ng kanyang karapatan sa oras na iyon. Maglaba o maglaro. Tinuturuan ko lang maglaba para hindi po. Sa first world countries po, bawal. Pag sinigawan mo yung bata kapag napalakas, naku, tawag sila kaagad. 9, 1, 1. Kaya, minsan, 911. Sumbong sila. Bakit? Inaalisan sila ng karapatan. Mga kapatid, kung kailangan mag-aral ng bata, mag-aral siya. Kung kailangan tumawa ng bata, tumawa siya. Kung kailangan umiyak ng bata, umiyak siya. Kung kailangan mag-aliw-aliw ang bata, bigyan ng oras. For everything in life has its reason and purpose and has its own time. It is in the book of Kohelet, sa aklat po ng Kohelet, sa banal na Biblia, nasasabi, ang lahat ay may oras. Ganun din po sa bata. Ang lahat ay may oras. May oras na sabihan siya, may oras na medyo paluin ng bahagya, may oras din naman na yakapin siya. May oras na sabihin mahal siya. Kailan? Lalong-lalo na kapag siya ay nagkakamali at tila nag-iiba ng landas sa buhay. Mga kapatid, 3 paalala sa atin ng asawa ni Zebedeo, ang nanay ng 2 alagad, ang praktikal na nagsasabi sa atin. Uulitin ko lang po, una, pagpilitan na makabubuti para sa mga anak nang hindi sila mapahamak. Pangalawa, huwag ipagpalit. Huwag nating ipagpalit ang Diyos sa anumang bagay para sa kapakanan ng anak. Pangatlo, naway maging bahagi pa rin tayo ng tagumpay nila. Tagumpay, lalong-lalo na sa oras
ng abang kalagayan nila. Walang iwanan, hindi iiwanan. Ugaling Diyos na nagkatawan tao, ugaling Panginoong Diyos, ugaling Panginoong Yesus, ugali ng bawat isa sa atin na kung saan nananahan ng Espiritong Banal at nagsasabi, ano man ang mangyari, hindi ko kayo pababayaan at iiwanan hanggang maihatid ko kayo sa tunay na tagumpay, wala ng iba kundi ang kaligtasan. Sa inyong lahat, sa ating lahat na nagpapakananay, isa po itong ugaling Diyos, isang makalangit na pag-uugali. Naway ang banal na misang ito ay magpaalala sa atin sa katotohanang ang pagkatao ko ay nasa kabutihan ng pagkatao mo. Ang pagkatao ko ay wala sa tagumpay ko, kundi nasa tagumpay mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magpalain kayo ng ating Panginoon. Magsitayo. Atin pong ilapit ang ating mga pangangailangan sa ating Panginoong Diyos Ama at ang ating pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Upang mag-ibayo sa Santa Iglesia ang diwa ng pagbabalik, loob sa Diyos at paglilingkod sa kapwa, alang-alang sa pagbabagong buhay ng mga naghahanda para sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Upang ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan ay maging tapat sa panata nilang maglingkod sa bayan ng walang halong pag-iimbot at makasariling pamumulitika, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Upang ang mga walang matirahang kaaya-aya ay mabigyan ng karampatang tirahan sa pamamagitan ng makatarungang batas, mahusay na pabahay at bukas palad nating pagtulong, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Upang mabanaag sa ating pananalangin ngayon at sa pamumuhay natin pagkatapos ng misa, ang liwanag na nagmumula sa pusong kagaya ng kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming katulad mo. Hilingin mo na po ngayon ang iyong sarili pangangailangan. Panginoong Diyos, aming tunay at totoong nanay, maraming salamat po. Dahil sa iyo, inilapit mo ang iyong pangakong kaharian upang hindi kami mapahamak, upang hindi kami saktan at patayin ng kamatayan, bunga ng aming mga kasalanan. Na ipahayag mo ito sa iyong pagkakatawan tao na nagsasabing pantay-pantay ang tingin mo sa amin. Alam mayaman, alam pulubi, alam makasalanan, alam mabuti. At isang nanay na kasama sa tagumpay sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritong Banal sa araw-araw naming pamumuhay. Ikaw ang Diyos na aming Panginoong sinasamba, pinupuri, kinikilala bilang tagapagligtas at tagapamagitan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ito pong ating paghahain, pati na ang ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan, upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Mga kapatid, pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay lagi naming pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kami na nga ang tumalikod, ikaw pa ang gumawa ng paraan upang kami ay harapin. Kami na nga ang nagkasala, ikaw pa ang patawad ng buong puso. Kami na nga ang sumuway, ikaw pa ang naging matuwid sa pamamaraan ng pagkakataon tao upang kami ay pagkalooban ng iyong awa. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay sa aming pagsasaluhan sa mga nagugutom, sa mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiaw ito papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw lang ang tunay na pinanggagalingan ng kabanalan. Ikaw lang ang totoong banal. Kaya po hinihiling namin na pakabanalin mo ang mga hain namin ito upang para sa aming mga anak mo, itong tinapay ay maging katawan at itong alak ay maging dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at
para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Upo ang iyong ulo at sa ilang sandali ng katahimikan ating patotohanan sa ating mga sariling karanasan na ang nanay hindi siya matutulog hanggat wala ang anak niya sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. Siya ay nakahandang magbukas ng pintuan. Karanasan natin ang nauuwi kumisa ng ginagabi. Pero andyan ang nanay na nakahandang buksan ang pintuan. Isang ugaling Diyos Ama. Nakahanda niyang buksan ang pintuan ng langit. Lalo at pag medyo ginagabi tayo dahil sa ating mga sariling gawain na nagdudulot lamang ng panandaliang kasiyahan. Ama, salamat. Isang kasiguraduhan, hindi mo po kami pababayaang saktan ng kasalanan. Kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Pagindapatin mo po na kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod na sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo na kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Ang mga kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kami rin naman, sa kabila ng aming mga kakulangan, pagindapatin mo pa rin kami makasalo sa buhay na walang wakas upang makaisa ang mahal na Birheng Maria, si San Jose na kanyang esposo, ang mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Tumawag po tayo sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo. Hinihiling po namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sa huling pagkakataon, pakiyuko po ang iyong ulo at ipanatag ang iyong buong pagkatao. Kaya nga't ating sasabihin sa isang salita mo lang, Panginoon, kami igagaling naway sa pagsampalataya sa kanyang salitang tunay na nagdudulot ng kapahingahan, kapayapaan, kapanatagan. Mahalaga sa buhay gawin ang dapat gawin. Kung may kulang man, siya na ang bahalang pupuno. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay sa inyo. Tingnan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan po ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pakilapitan po mga kapatid natin, ipagkaloob ang kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon Jesucristo. Kapayapaan po. Sige po, labas sa upuan, lapitan ng mga kapatid natin. Sige po, kayo mahiya. May oras tayo dyan.
Magsilod. Mga kapatid, kadalasan ang paningin ng marami sa mga naging tila katunggali ng Panginoong Jesucristo, ang Diyos nating nagkatawan tao, sa mga tumutulig sa Kanya ay mga kaaway ang turing sa kanila. Hindi po. Ang katotohanan, ipinapahayag sa kanila ang mabuting balita dahil anak din sila ng ating Diyos Ama. Palad po tayo, meron tayong Panginoon sa ating dapat na magliligtas. magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo po kami ginagawang pagsaluhin sa iyong banal na piging nang hindi kami tumatanggap ng iyong banal na katawan at ng iyong banal na dugo. Pagkaloob mo pong ang aming pakikinabang ay magdulot ng sapat na lakas at buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lang po, kahit na February pa lang, March 3 po ang ano natin, ang pagpisala ng bayan. March 3. So, naka-schedule po ng alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. So, 5 to 8 in the evening, March 3 po sa bahay pare sa sentro. Bali, ang March 3 ay Huwebes po. Huwebes. Tuwing sisimula po bukas, Martes, Huwebes, nagpapakumpisal kami sa mga parokya. So, yung sa atin po, sana magkaroon tayo ng oras. Ano po? So, mas maganda kung maaga, kung may oras, yung 4 o'clock, doon na po kayo para yung mga dumarating kasi pare, nagpapakumpisal na kaagad eh. Salamat po. Yun lang. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tanggapin niyo na ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay tapos na. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat Salamat sa Diyos. sa Diyos.